So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about faithful discipline, our disciple. This is the second topic. And our scripture is all about Luke chapter 14 verse 27 NI version. And whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. So, tungkol sa nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito, turo ng tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. So, yung pagiging disipulo ay nangangailangan ng pagtanggap sa mga hamon at sakripisyo sa pagsunod sa Kanya. So, ang pagpapasan ng krus ay sumisipulo ng pagtanggi sa sarili at pagsunod sa halimbawan Kristo kahit mahirap. So, kaya nandito tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is being a disciple requires self-sacrifice. So, yung pagiging alagad ay hindi tungkol sa kaginhawaan, kundi sa paghahandog ng sarili para sa kalooban ng Diyos. So, kinakailangan nito yung pagtanggap sa mga hamon at responsibilidad na kasama ang pagsunod kay Kristo. So, second is discipleship means following Christ's example. So, yung pagiging disipulo is nangangahulugang gayahin ng buhay ni Jesus, isang buhay ng pagmamahal, kababaang loob at pagsunod sa Ama, kahit sa gitna ng kahirapan. So, last teaching is a great follower is a great influencer. So, yung mga tapat na tagasunod ni Kristo ay nagiging mga halimbawa para sa iba. So, sa pamamagitan ng kanilang buhay is na ipapakita nila yung liwanag ng Kristo at ang Ebanghelyo sa mundo. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, your first application is aim for self-sacrifice rather than avoiding it. So, dapat natin yakapin yung mga pagkakataon na maglingkod at magsakripisyo para sa iba bilang paraan ng pagsunod kay Kristo. So, second is become imitators of Christ's way of life. So, dapat pag-aralan ng mga aral ni Jesus at isabuhay ang kanyang halimbawa sa pagmamahal, kapakumbabaan at pagtitiis. So, last application is be a great follower to become a great influencer. So, sa pagiging tapat na tagasunod ni Kristo is nagiging inspirasyon ka sa iba upang kilalanin din si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So, ngayon, dito na tayo sa ating discussion. Our discussion talks about how can we practice self-sacrifice in our daily walk as disciples of Christ. So, meron po ako 5 ways to practice self-sacrifice. So, yung una is serve others generously. So, dapat tayong magbigay ng oras, talents, at yaman para sa kapakanan ng iba, kahit na ito ay nangangailangan ng personal na sakripisyo. So, second is let go of selfish desires. So, dapat natin talikuran yung mga pansariling kagustuhan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tulad ng pride, galit, at yung pagiging materialismo. Third is stand firm in trials. So, dapat maging matatag tayo sa pananampalataya kahit sa panahon ng pagsubok at patuloy na magtiwala sa Diyos. So, fourth is share the gospel. So, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo kahit na ito ay nangangailangan ng lakas ng loob at sakripisyo ng kaginawan o reputasyon. Syempre, last is forgive others. So, dapat nating iparaya ang pride at pagkawali ng iba gaya ng ginawa ni Kristo para sa atin. So, ngayon magdasal na po tayo. Lord God, salamat po sa halimbawa ni Jesus na nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging disipulo. Turuan mo kaming maging handa sa pagsasakripisyo ng aming sarili upang maglingkod at sumunod sa iyo. Lord God, bigyan mo po kami ng lakas at karunungan upang sundan ang halimbawa ni Kristo at magdala ng liwanag sa iba. In Jesus' name we pray. Amen.